Inalmahan ng iba't ibang grupo ang sinabi ni Pangulong Duterte na wala umanong pruwebang nagnakaw ang pamilya Marcos sa Kabanang Bayan. Pero paglilinaw ng Malacanang, ang tinutukoy lang ng Pangulo ay yung mga sinasabing ill-gotten wealth ng mga Marcos na hindi pa napatutunayan sa korte. Balitang hatid ni Joseph Moro. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanungin, hindi pa raw napapatunayan na may mga nakaw na yaman nga ang pamilya Marcos. Sinabi ito ng Pangulo kasabay ng muli niyang pagtatanggol sa desisyon niyang ipalibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani noong 2016. Until now, you have not proven anything except to sequester and sell. Hindi mo nga sigurado kung talagang kay Marcos ba yan. Ang kanyang tagapagsalita na si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, nung una ang sabi, tama naman daw ang Pangulo. I suppose because there is no court case that convicted the late president of any ill-gotten wealth. I don't know of any case filed against the late president. Sa pagsasaliksik ng GMA News Research, hindi bababa sa 3 desisyon ng Korte Suprema ang nag-uutos na bawiin ng gobyerno ang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Noong 2003, pumabor ang Korte Suprema sa gobyerno hinggil sa forfeiture ng mahigit $658 million na Swiss deposits. Noong 2012, ipinabawi rin ng Supreme Court ang $3.37 million na halaga ng kita at assets ng Arelma SA. Ang mga Marcos ang nasa likod ng pagbuo ng Arelma. Nitong 2017, kinatigan ng Korte Suprema ang pasya ng Sandigan Bayan na bahagi nga ng nakaw na yaman ng mga Marcos ang mga alahas na kabilang sa Malacanang collection na noong 1991 ay tinatayang hindi bababa sa $110,000 hanggang $153,000 ang halaga. At nitong nakaraang taon lamang, guilty ang hatol ng Sandigan Bayan 5th Division kay dating First Lady Imelda Marcos sa 7 counts ng graft. Kaugnayan ang pagkakaroon niya ng pinansyal na interes sa mga pribadong foundation sa Switzerland noong panahong siya ay Minister of Human Settlements at interim member ng Batasang Pambansa. Sa datos ng PCGG o Presidential Commission on Good Government, ang ahensya na atasan para ma-recover ang mga ill-gotten wealth ng mga Marcos at kanilang mga crony, may 172.66 billion pesos na ill-gotten wealth ang nababawi ng gobyerno mula noong 1986. Tugon ng mga biktima ng human rights violation ng martial law sa pahayag ng Pangulo. Hinahalo niya yung kanyang pribadong pakiramdam, damdamin sa mga Marcoses. Gano'n na lang yung kanyang pagmamahal. Pag hinalo niya yun, doon sa kanyang tungkulin bilang presidente, dehado ang taong bayan. Talagang blatant na kasinungalingan eh. Alam niya naman na may desisyon sa Hawaii. Alam niya naman na mayroong batas tungkol sa indemnification and recognition of victims of human rights violations nung panahon ni Marcos. So what is he talking about? Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, dahil may mga desisyon na ang korte, may nakaw na yaman nga ang mga Marcos. From the president's perspective as a lawyer, whatever the Supreme Court says, we have no choice but to agree. No choice. Yeah, regardless of what I'm saying is, what the Supreme Court says is the law. And whether you believe it or not, it doesn't matter. Yun ang batas eh. Kaya dapat gawin natin, sundin natin. Joseph Morong, GMA News.